Nagpa-test ka daw ng kolesterol at ang resulta mataas sa normal values. Ano ang ibig sabihin nito? Saan ito nakukuha? Ano ang dapat mong gawin? Halika kayo, tara, pag-usapan natin. Napakarami ko ng videos tungkol sa cholesterol. Recently lang meron kaming in-upload pero parang hindi pa rin yata talaga sapat ito at ang dami pa rin talaga nagtatanong tungkol dito. Pati mga pasyenteng nagpupunta sa klinika para malaman kung anong dapat nilang gawin para mapababa ito. Basics muna tayo, ano nga ba yung cholesterol? Isa itong waxy substance sa dugo. Mahalagang cholesterol at kinakailangan yan para makabuo ng malulusog na cells o sihay, pati na rin mga hormones natin sa katawan. Pero sabi nga, anumang sobra ay maaaring makasama at ito talaga ay nakapagpapataas ng risk ng heart disease. Pero again, hindi ko naman sinasabing kinakailangan wala ka niyan dahil ang cholesterol ay nagagawa rin naman endogenously ng ating mga liver. So, ibig sabihin, kahit hindi ka kumain ng matatamang pagkain, gagawa ang katawan mo ng cholesterol. Ano ang mangyayari ngayon kung tumataas ang cholesterol? Pwede yung magdulot ng pagde-develop ng fatty deposits sa mga ugat at kapag ka dumami ng dumami, pwede yung makabara sa daloy ng dugo. Minsan din naman, pwede mag-break off yan bigla yung mga deposits na yan at ma-dislodge na nagdudulot naman ng heart attack o di naman kaya stroke. Next question, saan ito nakukuha? Pwede nga mataas na cholesterol ay familial or genetic yung case na, kunwari, sa familial hypercholesterolemia at pwede naman yung dulot ng unhealthy lifestyle choices kaya malaki ang ambag ng ating mga kinakain. Kapag titingnan ninyo yung mga resulta ninyo, check nyo, meron dyan total cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol. Yung HDL dyan, yan yung good cholesterol dahil kinukuha niyan yung excess cholesterol at tinadala sa liver para ma-eliminate. Yung LDL naman, yan yung nagdadala ng cholesterol particles sa iba't ibang bahagi ng katawan kasama yung arteries. Kaya para mabawasan yan, bawasan din natin yung mga risk factors. Una, ayusin yung diet. Iwasan ng masyadong maraming saturated fats at trans fats na nakukuha natin sa matatabang cuts ng karne at sa full fat dairy. Pati na rin iwasan yung mga packaged snack at mga desserts. Huwag na rin sabihin sa comment section na ayos lamang kumain ng matatabang karne basta't walang carbohydrates at ayos lamang tumataas ang cholesterol. Once and for all, ang dami ko ng pasyenteng galing sa mga kultong grupo na ganyan na advice pa nga ng mga masterclass, karamihan sa kanila, payat na payat pero nagkakaroon ng problema sa puso at ang ilan pa nga, nasa 20s pa lamang, meron ng erectile dysfunction at iba pang mga sakit. Kaya kung gusto ninyo, kayo ang gumamot sa kanila. Hindi naman paninindigan ng mga nagbebenta ng mga masterclass na yan ang mga pasyenteng ganito. Next tip, magbawas ng timbang the healthy way. Mag-ehersisyo kayo tapos tanggalin ninyo ang paninigarilyo at pag-inom ng alcohol. Dahil ang sobrang taas ng cholesterol ay mayroong mga komplikasyon tulad na lamang ng atake sa puso at ng stroke. Huwag nang i-over-romanticize na okay lamang tumataas ang cholesterol. Again, marami nang nagkasakit, marami na rin na nagsisi, pero huli na ang lahat. At ayun, paalaala lamang ang mga ito. Sana ay may natutunan kayo dahil sabi ko nga sa inyo, ayaw kung nagkakasakit kayo. Kaya naman yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayo lahat. See you in the next episode. Ingat!